kilohertz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Mga kasama, oras sa buong Pilipinas, in punto alas 7 ng umaga. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, sigapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga po, ako po si Radyoman El Maracol. Araw po ngayon ng Sabado, Enero 13 na 2024. At ako naman po, si Radyoman Angel Ronquillo. At mga kasama, narito na po ang ulo ng mainit na mga balita. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakamba na naman sa susunod na linggo. Dagdag kontribusyon, sinimulan ng ipatupad ng PhilHealth. Batangas Congressman Ralph Recto formal na rin naupo bilang kalihim ng Department of Finance pagsugpo daw ng smuggling, tax evaders at pagkolekta ng trilyones sa buwis abay pinagutos ng Pangulong Bongbong Marcos. Chacha planong irigalo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa SONA ayon sa Kabataan Party List. Yung reklamong grave threat nitong si ACT teacher sa Congresswoman Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ibinasura lamang ang prosekusyon dyan sa Quezon City. At Pilipinas, ikatlo sa pinakaligtas sa bansa sa Southeast Asia ayon naman sa Global Law and Order Report ng Gallup. RMN Weather Report. Mga kasama, makakaranas ngayong araw ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms ang Eastern Visayas kasama yung Central Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands dilan pa naman sa tatawag na Shoreline. Hanging amihan naman na magdadala po ng mahihinang pagulan sa mainland Cagayan kasama yung lalawigan ng Isabela, Aurora, yung Quezon Province, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Bicol at Western Visayas. Ang Metro Manila at ang labing bahagi po ng Luzon, asahan po makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ay may kasama ring isolated rain showers o kaya naman thunderstorm dahil pa rin sa localized thunderstorms na posibleng magdulot ng pagba o landslide. Ayon sa Pag-asa, ang sunset po mamaya paglubog ng araw ay dakong alas 5:45 ng hapon. RMN Network News. Sa detalye ng ating mga balita, mga kasama, nagyeyelo na po ang mga tanim na gulay sa Paway Atok sa Benguet. Kasunod dyan ng pagbagsak ng temperatura sa Benguet na malamig na 12.1 degrees Celsius kahapon dahil yan sa hanging amihan. Sa mga larawan at video na ibinahagi sa social media, makikita ang mga tanim na gulay na apektado ng andapa dahil dyan nangangamba ang mga magsasaka sa Benguet sa panibago na namang kalbaryo ng pagkalugi. Samantala, kahapon ay nasa 12.9 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City na pinakamababang temperaturang naitala sa lungsod ngayong taon. Ayon po sa Pag-asa, tatagal ang malamig na panahon hanggang Pebrero kung saan posible pa raw bumagsak sa 9 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. RMN Network News. Samantala, dumako muna tayo dyan sa may bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Yung presyo muna ng karne ng bagoy, makikamusta tayo dyan. May detalye pang IFM Dagupan, kasama natin si Radyoman Bad Sagtalaw. RMN Live Report. Bumaba ang presyo ng kada kilo ng produktong karne ng baboy sa mga pampublikong pamilihan sa Dagupan City ngayong pagpasok ng 2024. Matatanda na kasagsagan ng holiday season ng buwan ng Disyembre na nakalipas sa taon. Pumalo pa hanggang 340 hanggang 360 pesos ang kada kilo nito. Bagamat ngayong buwan na umpisa ng buwan ng 2024, bumaba na ito ng 20 pesos. Naglalaro sa 315 hanggang 320 pesos ang kada kilo ngayon ng karne ng baboy sa mga pamilya
pamilihan sa lungsod. Ayon sa mga meat vendors, sa tuwing papasok daw ang bagong taon, maayos ang produksyon nito kaya bumababa ang presyo. Samantala, nananatili na naman sa presyo ng manok na kada kilo nito na 180 pesos per kilo at ang baka naman na nasa 360 pesos ang kada kilo nito sa mga pamilihan sa Dagupan City. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Adol Batsag Talaw, Tatak RMN. Ilang baybay naman mga kasama sa Visayas at Mindanao, apektado pa rin ng red tide. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Silvestre Labay. RMN Live Report! Mangilan-ngilan na lang ang katubigan sa bansa ang apektado ng Paralitica Shellfish Poison o PSP o Toxic Red Tide. Batay sa ulat ng Bureau of Fishery and Aquatic Resources, ang mga baybaying dagat na lamang ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Dumaquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Lianga Bay sa Surigao del Sur at sa San Benito sa Surigao del Norte ang apektado pa sa red tide. Lahat ng shellfish o lamang dagat na nakakolekta at nasuri mula sa mga baybaying dagat ay positibo pa rin sa toxic red tide na lagpas sa regulatory limit. Bunga nito ay pinalalahanan ng publiko na hindi paligtas sa human consumption ang mga shellfish at iba pang lamang dagat sa mga nabanggit na katubigan. Maliban sa mga isda, pusit, hipon at alibango, basta't sariwa ay linising mabuti bago lutuin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Silvestre Rambulabay, Tata, RMN. RMN Network News. Mga kasama sa ibang balita naman, may namumuro na namang taas presyo sa diesel at kerosina sa susunod na linggo. Batay sa resulta ng unang 4 na araw trading sa tinatawag na Mean of Platts sa Singapore, tataas ng 40 hanggang 60 sentimos ang presyuhan ng kada litro ng krudo habang 60 hanggang 70 sentimos naman sa kerosina. Posible namang hindi gumalaw o magkaroon ng kakarampot na rollback sa presyo ng gasolina. Itong tinatawag naman na Mean of Platts Singapore ay ang ginagamit nga na basihan sa presyuhan ng petrolyo sa Southeast Asia. Paliwanag po ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director na si Rodel Romero, ang inaasang taas presyo sa krudo ay bunsod pa rin ng paglawak ng gulo sa Middle East, lalo ng patuloy na pag-atake naman sa lugar ng Gaza at pag-atake rin sa mga barko ng langis sa bahagi naman ng Red Sea. Network News. Mga kasama, epektibo na po ang dagdag kontribusyon ng PhilHealth mula sa 4% ng 2023, 5% na magiging kaltas sa buwan ng sahod ng mga manggagawang miyembro ng PhilHealth ngayong taon. Sabi po ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr., kailangan ng dagdag kontribusyon upang mapalawak at maparami ang mga benepisyo at programa ng ahensya. Aniya, plano ng PhilHealth na dagdagan ang benepisyo para sa mga nagpapagamot dahil yan sa dengue, asthma, pneumonia, ischemic heart disease, katarata at yung mga nagpapag-chemotherapy. Ito na ang huling pagtaas sa kontribusyon alisunod sa Universal Healthcare Law kung saan inaasahang makakalikom ng 17 bilyong piso. Una na pong ipinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad ng dagdag kontribusyon noong nagkalipas na taon dahil sa mga hamon sa ekonomiya gaya po ng tumataas sa presyo ng mga bilihin. Sinabi ni Ledesma sa kasakaling ipahinto ulit ng Palasyo ng Malacanang ang nasabing dagdag kontribusyon ay handa naman silang sumunod. RMN Network News. Samantala naman sa kaugnay pa ring balita, ang PhilHealth premium hike ngayong taon pinasuspindi raw ng isang kongresista. Bakit kaya? May detalye naman si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Hiniling ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpaliban ang nakatakdang pagtaas sa contribution ng PhilHealth ngayong taon. Panawagan nito ni Brosas kay PBBM kasunod ng abiso ng PhilHealth na batay sa Universal Healthcare o UHC law ay itataas sa 5% ang kasalukuyang 4% contribution rate ng PhilHealth. Paliwanag ni Brosas, ang nabanggit na increase ay malaking bawas sa sweldo ng mga manggagawa sa harap ng patuloy na pagtaas
pagtaas ng mga bilihin. Ipinuntod din ni Brosas na hindi dapat hayaan ng gobyerno na magtaas ng contribution ang mga Pilipino sa PhilHealth habang wala pang napapanagot sa nabunyag na mga korupsyon sa ahensya katulad ng 15 bilyong pisong halaga ng interim reimbursement mechanism. Bunsod nito iginit ni Brosas ang kahalaga na maisabatas na ang House Bill No. 408 o panukalang alisin ang probisyon sa UHSC law para sa automatic increase ng premium contribution. Kasama mo sa DSXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. RMN Network News. Sa iba pang balita, formal na pong nanumpag kahapon si House Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa umpisa pa lamang ay believe na siya sa kakayahan ni Recto sa pagsisilbi sa gobyerno. Kaya naniniwala siya sa tulong ng bagong kalihim ay matutumbasan ng mahusay na serbisyo publiko ang buwis sa binabayaran ng mga Pilipino. His experience as NEDA head and his experience in the legislature. I really, what I said very quickly in my statement is that he has always been the lead, shall we say, analyst when it comes to the budget. When we were together in the Senate, and I know that he's doing the same job in the House. So it is something that we know, we have seen him perform, and it is something he has a true understanding of the economy. He has a true understanding of how the Philippine economy works, and I think that is the quality that he will bring to this. Bukod po sa pagsugpo sa smuggling at tax evaders, first order ng Pangulo kay Recto bilang finance chief na kumolekta ng trilyones sa buwis. Number one is to collect for next year, I think 4.3 trillion in taxes. 3 trillion with the BIR, 1 trillion with the BOC, and I think the Treasury is about 300 billion. So it's all about fiscal sustainability. And like I said, you have a national development plan to fund. Incidentally, we will be borrowing 2.7 trillion next year. So every night when I wake up in the morning, dapat ang nakolekta natin more or less 20 billion. To fund all the needs of our people and the requirements of government. So, and to make sure that that money is spent wisely. The idea is to stretch every peso. Kasabay namang nanumpag kahapon ni Recto ang business tycoon na si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Kumpiyansa rin ng Pangulo sa kakayahan ni Go na gawing makatotohanan ang mga nakuha niyang pamumuhunan sa mga naging biyahe niya abroad. Yeah, I think our goal to attract strategic investments into our country calls for number one, improving the ease of doing business. Second would be reducing friction costs, and third, finding solutions to navigate the bureaucratic challenges that we face. And we have to make a strong case to the world why they should invest here in the Philippines. Yan magkasama si Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Network News. Sa kaugnay pa rin ng mga balita mga kasama, pinuri naman ng ilang malalaking grupo ng mga negosyante ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay dating Batangas Congressman Ralph Recto bilang bagong finance chief. Tinawag ng Bankers Association of the Philippines na strong player ang gagampanang critical role ni Recto sa fiscal at economic policies. Para naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, perfect sa pwesto si Recto dilan daw sa karanasan at expertise nito, ganyan din ang malakas na political backing. Si Recto ay dating nagsilbing pinuno ng NEDA at naging author din ng ilang landmark laws dito sa ating bansa. Magkasama si dating Finance Secretary Benjamin Diokno abay tumanggi daw po sa alok na maging bahagi ng Maharlika Investment Corporation. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Rhea Mamogay Su. RMN Live Report.
Ayaw ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno na maging bahagi pa ng Maharlika Investment Corporation. Sa panayam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nitong tinanong niya si Diokno kung gusto nitong magsilbing liaison ng gobyerno at ng pribadong sektor kaugnay sa Maharlika Corporation. Pero tumanggi ito dahil ramdam niya raw ang sovereign fund ay hindi niya expertise. Kaya naman ayon sa Pangulo, nagpasya ang kalihim na bumalik na lamang sa Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Pangulo kay Diokno para sa serbisyo nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Rhea Mamogay, Sutatak RMN. RMN Network News. Samantala sa kabilang dako ng mga balita, mahinala raw ang Kabataan Party List na planong irigalo kay Pangulong Bongbong Marcos ang nilulutong charter change na itataon naman sa kanyang ikatlong State of the Nation Address sa Hulyo o yan po naman ay SONA. Bate raw sa mga impormasyong nakalap ng grupo, December 15, 2023 nang simulan ikasa ang People's Initiative na tinatawag para amyendahan ang 1987 Constitution. Sa timeline pa, lumalabas daw na target isagawa ang plebisito para sa Chacha sa araw ng SONA ng Pangulo sa July 2022 kung saan magko-convene ang Kongreso para sa isa namang joint session. Git pa ng Kabataan Party List na pag-amyenda sa ligang batas ng walang malinaw na mandato ay mapanganib daw para sa kinabukasan ng bansa. Bunsod nito na nawagan pang kinatawan ng grupo na si Raul Manuel na huwag suportahan ang niluluto namang charter change. Sa kaugnay pa ring balita, nasa COMELEC pa rin ang final say kung uusad o hindi yung isinusulong na charter change. Ito po ang nilinaw ng ahensya sa gitna na ikinakasang signature campaign para sa People's Initiative upang baguhin ang saligang batas. Sa panayam ng RMN Manila, nilinaw ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na hindi otomatiko mababago ang konstitusyon kahit maabot pa ang target na bilang para sa People's Initiative. Yun ay proposal pa lang. Hindi porket na-file sa COMELEC, tapos inaprubahan ng COMELEC, binigyan ng due course dahil sufficient informed, babaguhin na kaagad ng saligang batas. Hindi po. Yung pong kanilang proposal na yan ay isasubmit sa isa pong plebisito upang tanungin ang sambayanan, payag ba kayo sa sinasabi ng mga nagpo-propose na ito na baguhin ang probisyon na ito ng saligang batas. Samantala, nilino naman ni Attorney Desiree Perles ang Legal Counsel ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na nagsusulong ng Chacha na wala silang kinalaman sa umunay pamimigay ng pera kapalit ng PIRMA. Nasa initial stage pa lang po kami. Inaalam pa po namin sa mga taong bayan kung ano po ang sa tingin nilang dapat baguhin. So ngayon ho, it's too early kung anong mga specific provisions ang dapat baguhin or kung ano po yung mga dapat idagdag, sir. We are not involved po in bribing people side with PIRMA. Wala hong kami connection ho sa kung sino mang public official or LGU po. Lahat po ito ay bunga ho ng effort po ng PIRMA at ng mga individual na grupo at individual po. Yan magkasama si Attorney Desiree Perles, ang Legal Counsel ng PIRMA sa panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Sa kabilang dako naman ng mga balita, iniimbestiga na raw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga report na ginagamit ang mga ayuda program nito upang makalikom ng PIRMA para naman sa People's Initiative na amyendahan ang konstitusyon. Kasunod rin ito ng pagkalat daw sa social media ng video ng panghikayat ng isang babae sa mga residente ng Barangay Old Capitol Site dyan sa Quezon City na pirmahan ang isang petisyon kapalit ng financial assistance. Sa naging panayam na RMN Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez na nakipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang alamin kung totoo nga ang natura namang report. Now we want to make sure yung authenticity nitong mga video na ito to make sure na itong ating ginagawa na pag alam ng katotohanan syempre back then ng ating mga law enforcement agency kasi as much as we want to, wala naman pong police power ang DSWD, but then yes, doon sa tanong po ninyo, we have already coordinated, may mga kinausap na po si Secretary Rex to make sure na matututukan itong insidente ito. Samantala naman, plano ng DSWD Secretary na si Secretary Rex Galchalia na magipagpulong din kina Senator Amy Marcos at kabataan na party list ay Congressman Raul Manuel na kabilang daw sa mga nagsiwalat ng pag-alok ng ayuda kapalit ng PIRMA para naman sa charter change. Muli ring tiniyak ng ahensya na hindi raw magagamit ang kanilang programa sa anumang political agenda. Ang ating pong proseso para sa AIC ay medyo may certain scrutiny. Kailangan mo pumila
kailangan mo magdala ng mga pertinent documents for you to be even processed, hindi pa nga 100% guarantee na ikay mabibigyan, para lang maproseso dahil may scrutiny pong nangyayari dito. So hindi po ito yung may kausap ka, dahil pinagbigyan mo yung kausap mo, may matatanggap ka. Hindi po. Ang DSWD po ay naka-charter para tulungan ang mga mahihirap para sa kanilang pangangailangan. At yan lamang po ang tututukan ng DSWD at mananatili po itong apolitical. Yan mga kasama, ang tinig naman ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, tagapagsalita rin sa exclusive interview ng RMN Manila. RMN Network News. Signature campaign para sa Chacha abay umiikot na rin daw sa Bacolod. Kuha tayo ng detalye mula kay Rajuman Albert Marabillo ng RMN Bacolod. RMN Live Report. Inamin mismo ni Barangay Elise, punong barangay Donny de la Vega, na nagpapatuloy ang sinasagawang Charter Change Petition Signature Campaign sa kanyang barangay. Ayon kay de la Vega, mismo sina Bacolod Lone District Congressman Gregor Sataya at Mayor Albi Minitis ang nagpaliwanag sa mga punong barangay sa tinutulak na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Pag-amin naman ni de la Vega na siya mismo ang pabor sa pag-amenda ng 1987 Philippine Constitution dahil sa ilang provision nito ang hindi na umaayon sa kanyang hangarin. Paglaro nito na voluntaryo ang pagperma sa petisyon, walang perang kapalit at hindi ginagamit ang tupad program ng Department of Labor and Employment. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Henner, Tata Carmen. RMN Network News. Samantala pa rin mga kasama, sa patuloy pa nating mga balita, 20 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Ibinasura ng Quezon City Office of the Prosecutor ang reklamong grave threat na sinampa ni ACT Teachers Party List na Congressman o Congresswoman Franz Castro laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 14 na pahinang resolusyon, sinabi ng prosekusyon, hindi raw sapat ang mga ebidensyang isinumiti ng complainant para kasuhan ang dating Pangulo. Kung maalala mga kasama, nagugat ang reklamo sa manoy pagbabanta ng dating Pangulo kay Congresswoman Castro sa isang programa naman sa telebisyon. Pero sa counter affidavit naman ng dating Pangulong Duterte, itinanggi nito ang akusasyon at sinabing ikinuwento lamang niya ang napag-usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte Carpio. Samantala ayon naman kay Congresswoman Castro, magkabugnayan pa rin sila sa kanyang abogado dahil sa wala pa siyang natatanggap na kopya ng resolusyon mula sa Prosecutor's Office naman ng Quezon City. Sa iba pang balita, pumangatlo po ang Pilipinas sa itinuturing na pinakaligtas na bansa sa buong Southeast Asia. Batay ito mga kasama sa Global Law and Order Report 2023 na American analytics firm na Gallup. Sa nasabing pag-aaral, tinanong yung mga respondents hinggil sa kumpiyansa nila sa local police force at kung pakiramdam ba nila na ligtas sila kahit naglalakad mag-isa sa gabi. Nakakuha po ang Pilipinas mga kasama ng Law and Order Index score na 86. Nanguna sa survey ang Vietnam na may score na 92, pangalawang Indonesia na 90, habang kulelat naman ang Myanmar na may 66 points. Ikinatuwa naman ng Philippine National Police ang report at sinabing magsisilbi itong gabay sa pulisya upang ipagpatuloy ang misyon na pangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng komunidad. Pagdating naman sa buong mundo, nakapasok po ang Pilipinas sa top 40 countries na may mataas sa score mula po sa 140 na mga bansang kalahok sa nasabing survey. Nangunguna ang Tajikistan na may score na 96 at panghuli naman ang Liberia na may 40 points. RMN Network News. Sa kabilang dako ng balita pa, bumaba ng mahigit sa 37% ang focus crimes na tinatawag sa bansa sa unang 11 araw naman ng taong 2024. Sa datos nga ng PNP Public Information Office, mula January 1 hanggang 11, nasa 759 na lamang ang tinatawag na focus crimes kumpara sa 1,211 na itala naman sa kaparehong panahon noong taong 2023. Noong nakarang taon daw mga kasama, kabuang 38,230 na insidente ng krimen ang naitala ng PNP na lumalabas na 8.4% na mas mababa kumpara naman sa 41,755 na iulat naman noong taong 2022. Ang tinatawag na mga 8 focus crimes ay kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, theft, yung robbery, car theft at ginarin yung motorcycle theft.
Network News. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa manning agency ng 18 Filipino crew ng oil tanker na St. Nicolas na nasamsam sa Gulf of Oman. Ayon kay DMW OIC Hans Leo Kaktak, naghihintay pa sila ng update sa status ng barko habang nakipag-ugnayan na rin ng Department of Foreign Affairs sa embahada sa Iran upang alamin ang kondisyon ng mga Pinoy seafarers. Papunta sana ang oil tanker sa Turkey nang samsamin ito ng Iran bilang tugon umano sa pagkumpiska ng Amerika sa Iranian oil shipment tong nakalipas na taon. Kinundi na ito ng Washington at iginit sa gobyerno ng Iran ang agarang pagpapalaya sa barko at kanilang mga crew. RMN Police Report. Samantala, dumako muna tayo dyan sa may bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. 2 ang sugatan sa nangyaring banggaan naman doon ng mga bihikulo. May detalye niyan mula sa FM Dagupan, si Radyoman Buds Agtalaw. Kasalukuyang inoobserbahan ngayon sa pagamutan ng 2 katao sa naganap ng banggaan ng kanilang sinasakyang motor at ambulansya sa may bayan ng San Quintin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang mga biktima ay nakilalang magkaangka sa motor sina Rolando Ubilio at RG Ramirez, mga residente na nasabing bayan, habang kabanggalin ng ambulansya ay service ambulance pa ng isang bayan sa lalawigan ng Aurora na minamayo naman ng isang Raycard Mercado. Naganap ang residente sa bahagi ng poblasyon sa bayan ng San Quintin nang bigla na nang umanong tumawid ang motor ng mga biktima dahilan upang mabangga sila ng ambulansya na parating ng mga sandaling iyon kung saan tumalapon ang mga ito. Dahil dito ay nagtamo na matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima na kadamang naisugod sa pagamutan at patuloy na inoobserbahan hanggang sa ngayon. Kasama na dito sa FM Dagupan, ito si Idol Buds Agtalaw, Tatak RMN. RMN Network News. At World War II Japanese tunnel dyan daw po sa Kamalig Albay, bukas na sa publiko. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Leo Barceliano ng Armen Legazpi. Bukas na sa publiko ang ipinagmamalaking World War II Japanese Tunnel sa bayan ng Kamalig sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Albay. Ang World War II Japanese Tunnel ay nagsilbing kuta ng mga Japanese Imperial Army sa panahon ng kanilang pananakop noong 1940s sa Pilipinas. Kapansin-pansin ang kahalagahan ng lokasyon nito kung saan napagtagumpayan ng mga pwersang Amerikano ang paglaban sa mga Hapon na naging hudyat sa pagbabago ng lalawigan ng Albay sa buong Rion, Bicol noong panahon ng digmaang pangalawa. Sa gustong bumisita, maaari lamang na makipag-ugnayan sa Municipal Tourism Council ng Kamalig at may bayad lamang itong 20 pesos para sa mga tourist registration, kasama na ang environmental fee, gayon din ang dagdag na 10 pesos bawat isa para sa 5 magkakasama. May ilang paraan ang Tourism and Cultural Heritage Office sa mga bibisita sa Japanese Tunnel. Bawal ang pumasok na mag-isa sa loob ng tunnel. Bawal ang pagdadala ng mga bagay na maaaring pagsimula ng sunog. Bawal ang pagsusulat o paglalagay ng kahit na anumang bagay na maaaring ipasira ng tunnel. Kasama mo sa RMN Legazpi, Radyoman Leo Barceliano, Tatak RMN. Balita sa ibayong dagat, mga kasama, iniulat po ng Democratic Congressional Investigators na nakatanggap umano ng hindi bababa sa $7.8 million mula sa 20 bansa ang mga negosyong konektado kay former US President Donald Trump. Sinasabing kabilang po ang Pilipinas, pati na yung mga bansang China, Saudi, Turkey, the Democratic Republic of Congo at Malaysia. Ayon po sa House Oversight Committee Democrats, ilang bahagi lamang ng foreign payments sa ito yung mga nakuhang pera ni Trump at ng kanyang pamilya sa loob ng 4 na taong panunungkulan. Kadalasang gumugugol kasi ang mga nasabing bansa sa mga apartment at hotel na pagmamay-ari ni Trump na lalong napagyayaman sa dating presidente. Naghahangad na makabalik sa pwesto si Trump bilang leading candidate ng Republicans sa lalapit eleksyon ngayong taon. Balitang Sports. Sa boxing naman, mga kasama, lalaban muna sa Pilipinas sa buwan ng Marso ang dating Olympic bronze medalist ng Pilipinas na si Omer Marcial bago sumabak naman sa Olimpiada sa Paris, France ngayong taon.
Ito ang inanunsyo naman ng MP Promotions President na si Sean Gibbons matapos mag-courtesy call kay Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman. Kung sakali ito na ang unang professional fight ni Marshall na inabot din ng halos isang taon makarang sumailali naman siya sa surgery. Balak namang isagawang pagbabalik sa professional fight ni Marshall sa ilalatag na boxing card dyan sa Rizal Memorial Sports Complex sa lungsod ng Maynila. Bagamat wala pang pinangalan ng kalaban, target na mangyari ang bakbakan sa Marso 16. Ay, sa ating balitang showbiz, yung actress daw po niya si Miles Ocampo abay cancer-free na. Kuha tayo ng detalye mula kay Rajaman Alex Faraque. Masayang inanunsyo ng aktres na si Miles Ocampo na ngayon ay cancer-free na siya pagkatapos niyang sumailalim sa thyroid surgery ng isang taon sa naging panayam niya sa YouTube channel ni Karen Davila. Hindi pa raw alam ni Miles noon na may cancer siya kung hindi pa siya sumailalim sa surgery. Ayon kay Miles, malignant at malaki ng cancer at posible pang kumalat kung hindi ito naagapan. Pagkatapos ng kanyang surgery ay ginawa naman sa kanya ang oral radiation. Ngayon ay masayang-masayang aktres dahil cancer-free na siya, ngunit panghabang buhay na ang kanyang maintenance na gamutan. At doon na raw babasing kanyang timbang kung papayat o tataba ito. Nang tanungin ng aktres kung anong kanyang natutunan nang siya ay magka-cancer, sinabi nito yung mga times na yun na parang it's so uncertain. Hindi mo alam kung anong mga mangyayari. Just trust him. Trust him, kapit ka lang sa kanya, talk to him. Huling nakita si Miles sa series ni FPJ's Batang Quiapo at Ironheart at regular din siya sa Eat Bulaga. Matatandaan na last December nanalo siya ng Best Supporting Actress sa 2023 Metro Manila Film Festival Awards Night para sa pelikulang Family of Two. Yan ang ating entertainment news. Alex Faraque, Tatak, RMN. RMN Network News. Mga kasama, sumanyo po anong unang mga balita. Ito pa rin sa Radyoman El Maracol. At ako po si Radyoman Angel Ronquillo. Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga-Tacloban City dyan sa Leyte, maupay nga agad na mga salamat. Kung natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions.